Magandang umaga po. Ayan, budol na naman. Nambubudol naman ang mga BBM government. At ngayon ang binubudol nila ng mga buong Pilipino, maraming pinapaniwala nila sa kanilang sinasabi na aarestuhin daw ang mga wanted natin dito nang dahil lamang daw sa pagpapadala nila ng red notice sa Interpol. Kuno. So, ladies and gentlemen, budol po yan. Budol. Kasi bakit? Na-research ko na po, yung ibang bansa po ay hindi ginagalang ang red notice ng Interpol para lamang mag-aresto. Wala, hindi po. Parang isa lang yan, notice lang sa kanila. Yun lang, hanggang doon lang, wala na. Kaya hindi po sila nag-aresto ng dahil lamang sa ang isang tao ay may red notice gaya kay Harry Roque. So ladies and gentlemen, wag po kayo magpapaniwala sa budol ng pamahalaang BBM. Bakit po? Ginagawa lamang po nila yan para maipapaniwala nila ang Pilipino na pwede nila hindi sila bibirahin ng Pilipino kung arestuhin nila si BBM. Si Bato dahil sa ICC red notice. O ngayon, hindi po kailanman magiging valid ang red notice ng ICC sa ibang bansa kay Harry Roque. Nandun si Harry Roque sa Holland or Netherlands. So, pangalawa, kahit pa sabihin natin epektibo, ay nag-apply naman si Harry Roque ng asylum at hindi pa na-actionan ng asylum niya. At kapag ang isang tao ay nag-apply ng asylum sa isang bansa, hindi siya pwede arestuhin. Bagkos, habang ina-apply, habang dinideliberate, pinag-usapan pa ang kanyang application, ay hindi siya muna arestuhin. Hayaan siya na, walang overstaying na mangyayari. At hindi siya pwedeng i-deport ng dahil lamang sa ganun. So, next is, ganun din daw ginawa lang kay Cassandra Leong na may kaso pa, hindi pa siya nasintensyan po si Cassandra Leong. Hiwalay pong kaso niya kaysa kaso ni Alice Guo. So, tingnan natin kung anong kain. Kasi ang problema nito natin is um, Dr. Casio at saka General Gilbert Cruz at General Asurin. General Rodolfo, sino ba yung si Asurin? Hindi si Asurin. Si Acorda, General Acorda. Pwede bang i-publish ninyo sa website ninyo ang desisyon ng RTC laban kay kasi public interest kaya dapat i-publish niyo. Tapos i-publish din niyo ang kaso ninyo laban sa kanila at saka lahat ng mga ebidensya na pinusinta paki-publish niyo lang. Tapos lahat ng transcript stenographic notes paki-publish niyo lang para malaman naman natin kung tama ba pagkagawa pagdesisyon ng judge sa laban kay Alice Go tsaka iba pa. Bakit hindi niyo pinapublish? Yan ang problema namin. Nanguhula lamang kami, pumapalakpak kami o hindi namin magagawa. Ako hindi ko magagawa na magpuri sa inyo sapagkat kayo lang nakakalam, claim lang naman ninyo. Ay, itetext ko si General Gilbert Cruz na humingi ako ng kopya kasi para ma-discuss ko ang kaso. Problema kasi hindi nila pinapublish. Anyway, ulitin ko lang, bodol po yung tinatawag na red notice. Hindi po ginagalang ng ibang bansa. Pilipinas lang po gumagalang ng red notice. At ng ibang bansa hindi po gumagalang. So, si Cassandra Leong daw kuno sa Japan, so mahuli ba siya? Hindi po. Lalo pang Japan. Matindi po ang paggalang ng Japan sa kanilang sariling batas. Pilipinas lamang hindi na gumagalang sa sariling batas. Tapos, ganun din kay Harry Roque, doon siya sa Holland. Sino pang isa? Ang gusto natin si Saldico, hindi natin alam kung saan. Kahit sabihin natin, nandun siya sa Madrid, yung Spain lalo. Siloso yung Spain. Hindi po sila gumagalang ng red notice ng Interpol. Ang Interpol po ay nagsimula yan sa France. Pero kahit France, hindi gumagamit niya ng Interpol para mag-aresto ng tao. Okay? So, ganun lamang po ang aking masasabi ay nangguguyo lamang sila. At anong target nila po para kay Bato? Para ma-aresto nila lang si Bato. Kundi gagawin lang dahilan
para maniwala ang mamamayan at hindi sila pupulaan kung arestuhin sila ni si Bato. So, yan po ang katotohanan, ladies and gentlemen. So, ngayon, tingnan natin po yung ano, nais ko munang bago ito yung babalik discussion dito, nais ko muna ipakita yung balita sa paggugunita ng pang-labing-anim na Ampatuan Massacre o Maguindanao Massacre. At nakikita ko po sa paggugunita nila, ang marker po para sa mga journalist na namatay, 33 journalists pero 32 lang ang napasama sa sentensya ng RTC Quezon City, ay ako po yon nag-design nun. Ito po yun, ipakita ko. Sabi ng PNP, sa Joel Torre. Ah, ang bagong PTMO chairperson o executive director ay naman po, please lang pakibigyan ng matinding proteksyon ng mga journalist natin, kahit sino man, makakaliwa o makakanan o makarebelde na journalist, bigyan mo pong proteksyon. Ito po, itong design na ito, ako po yung nag-design yan. Sa panahon po ng president na si Jerry Yap, tinayo namin itong marker na ito. Para po ito sa mga namatay na mga journalist. So kita noon, go tell the world, journalists know how to die too. Ganun lang kasimple po yan. So, yan ang aking ginawa. So, in short, ipagdasal po natin ang kaluluwa ng mga 33 na journalist na namatay dyan. Ang kwento po niyan, na maiksing kwento, sila po mga journalist doon sa Coronadal City, General Santos City, sa Kidapawan City, sa Maguindanao, sa Sultan Kudarat, at Cotabato City po ay sumama sila sa convoy ng asawa ni Toto Mangudadato para i-file ang kandidatura ni Toto Mangudadato pagka-gobernador ng Maguindanao. Kumusiloso itong si Dato Andal Ampatuan, ang kanyang anak ay nagalit, si Dato Andal Ampatuan Jr. So, hinarang niya itong mga convoy ng mga babae pa, lahat sila. At may mga journalist na mga lalaki, at hinarang sila sa kalsada. At pagkatapos maharang sila sa kalsada, ay nakikapagkutsaba pa po yung PNP doon. So dinala nila doon sa loob, galing highway, dinala sa loob. At saka niratrat doon. At humukay ng lupa ang bakho at inilibing doon ang mga sasakyan na nasa loob may mga reporter. At saka binato ginano ng bakho ang mga sasakyan at namatay ang mga journalist doon sa loob ng sasakyan. Ang iba niratrat pa ng baril at patay po sila lahat. Hindi lang po mga journalist, marami po, may mahigit 50 pong pinatay diyan. May mga iba pang mga nakasabay sa convoy na papuntang Cotabato City na nadamay, hinarang din po. So ganun po kalupit yung Ampatuan. Ang naging malupit po roon ay yung si Junior, Dato Andal Junior, Ampatuan. Kasi nga ang problema doon, takot na takot sila na matatalo sila ni Toto Mangudadato sa pagiging gobernador ng lalawigan ng ng Maguindanao. Sa ngayon po, Maguindanao ay hinati na sa dalawa, naging Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte. So anyway, ginugunita lamang po ito. Ako ginugunita ko kasi malaki ang papel na ginawa ko diyan. Ako'y legal counsel ng National Press Club nung panahon na nangyari yan. At syempre, ako yung nag-asikaso sa kung anong mga gagawin na para makatulong sa prosecution ng mga biktima. Kasama diyan sa mga abogado ng biktima ay si Attorney Harry Roque. Kaya naalala ko noon, malaking tulong ni Harry Roque diyan.
So anyway, ang yan lang po ang ating ano, ang hinihiling ko lang po ang pagdasal para sa kaluluwa ng mga namatay. Sa ngayon po ay nasintensya na po yung mga actors diyan. Pero hindi lang nasintensyahan si Gobernador Dato Andal Ampatuan kasi namatay siya bago pa lamang magkadesisyon. Ang sentensyado niyo yung anak niya na si Saldi Ampatuan at saka si Dato Andal Ampatuan Jr. So, ang problema na yan ay ang leksyon na nakuha niyan, wala ka talaga makuhang kagandahan kung ikaw ay gusto mo manatili sa pwesto gamit po ang karahasan, gamit ang pagpapatay ng tao. So, yan lang po ang mainit na leksyon diyan at binabalik-balik ko lang. Ang problema ko, hindi pa po nakatanggap ng bayad ang pamilya ng mga namatayan diyan. Napakasakit yan ang pangyayari sa kanila. Nevertheless, yan po ay aral na dapat magsisilbi. May connection din sa pamumulitika natin. Kagaya nito, mga pangungurakot kasi na maalala ko, kung may connection sa flood control project, ito si Dato Andalampatuan po ay kinikwento po na maraming pera sa bahay niya, sa mansion niya. At hindi na binabangko kasi isang kwento na karating sa akin, may isang treasurer ng dati ang pangalan hindi pa BARM. Pangalan noon ay ARM, Autonomous Region for Muslim Mindanao. At saka naging gobernador po si Saldi Ampatuan at ang ginagawa ng tatay niya ay yung pera pang sweldo iniwan lang. Yung ibang pera ay inuuwi na sa kanilang bahay. Walang magagawa sila. Ang nag-uwi niyan po ay si Dato Andal Ampatuan Sr. Nalaman ko yun po dahil po mayroong isa nagkwento sa akin ng personal ko nakakaalam sa pangyayari. At naikwento yan ng isang treasurer dati ng ARM. At nung alam niya na kukunin yung pera, nung pumunta siya roon, pumasok sa opisina, nagsuot siya ng bulletproof at saka siyempre nagpakita doon at nang hindi niya pinirmahan yung paglipat ng pera ay binaril siya. So nagpatay-patayan siya ngayon. So napatay-patayan, nakaligtas din siya at hindi na siya bumalik sa trabaho niya. Nagtago na siya. At kanyang pagtago ay nalaman ng bandang huli, pagkatapos nun, ilang buwan nakalipas ay nagkaroon naman ng tinatawag na Ampatuan Massacre. So ngayon, nais ko lang i-share din sa inyo siya napakakarimarim na pangyayari nito. Kung maniwala kayo sa hindi, mayroong Diyos, mayroong Allah. Nakuha ko po na istorya dyan. Siguro nakarinig sa akin ng mga pakat ko sa mga taga Maguindanao del Sur at saka Maguindanao del Norte. Mga taga BARM, makinig kayo po. Ito po ang aking nakuhang kwento. Hindi ko rin confirm to pero halos totoo itong nangyari ito. May isang imam po na pumunta sa bahay po ni Dato Andal Ampatuan Sr. At siya po ay, kumbaga kung sa Katoliko, nagmisa, nag-lead ng prayer. So, ngayon, nung nagsermon na yung imam, ay hindi nagustuhan ni Dato Andal Ampatuan Sr. yung pagsesermon ng imam. So, nang hindi niya magustuhan, ay binugbog niya yung imam. Tapos ang imam naman ay humingi ng pabor na bago niyo ako patayin, payagan niyo muna ako magdasal. So pinayagan nila magdasal yung imam. Ang ginamit ng imam na dasal ay Arabic, pure Arabic, so hindi nila maintindihan kung ano ang pinagdadasal ng imam. Basta pure Arabic po ang ginawa niya. So, pero may iba doon na nakasabi na nakaintindi ng Arabic na salita ay pinagdasal niya na ang itong kaharian ito ng masama ng impyerno ay magigiba, makulaps. Yan ang pinagdadasal niya. Kaya 1 week
later, isang linggo pagkatapos niyan nangyari pong Ampatuan Massacre at minasakir ni Junjun Junior. Tapos yung kwento pa diyan nung nahuli, nakita nila maraming media. Sabi niya, "Ama," tumawag yung Junior kay tatay niya, "Ama, miyakadakal so ah, mga media, siye." Sabi naman ni ama niya ni Dato Andal Senior, "Anong media-media, full na." O ibig sabihin ng pagkaintindi pero parang joke lang 'yon. Pero kinukuwento ko lang shine-share ko lang sa inyo na sabi niya maraming media rito. Ano sabi ni Dato Andal Senior, "Adto na media-media, full anan, full." Okay, full, ubos patay ang lahat ng media. So 'yan po, kinukuwento ko lang sa maiksing kuwento kung anong nangyari po sa, Maguindanao Massacre. At I'm just hoping na hindi mangyari sa panahon po ni Gloria 'yan nangyari. At hoping na hindi na maulit 'no, at nais ko lang din sabihin sa inyo yung memorabilia na 'yan, ako pong nag-design niyan, akong gumawa niyan, ako sumulat ng lahat ng teksto diyan para lang sa mga journalist na bayani ng kalayaan sa paglilimbag at pagpapahayag na namatay sa pagkipaglaban sa freedom of the press. So, hanggang diyan na lang 'yan ang kuwentong 'yan. Tapos, ulitin ko lang din ulit na yung ating gobyerno sa ngayon po ay nanloloko. Nanloloko tungkol sa red notice sa Interpol. Ang Interpol po, nais ko lang sabihin ay, ah, hindi po ma-justify ang ginawa nila ni Remulla na Interpol ang ginamit para hindi sila makasuhan ng kidnapping sa pag-aresto nila kay Digong Duterte at pagpatapon doon sa kanya sa The Hague. So yun po ay hindi nila pwedeng gamitin yon sapagkat po hindi ma-justify, hindi mabigyan ng hindi wala silang basihan. Ang lagi nilang binabanggit na basihan lang Republic Act 9184. Ngayon, gusto ko ipakita sa inyo ang 9184. Hindi po pwede mabasehan kasi sa 9184, yung sinasite nila ay yung Article 17. Yung Section 17 ng Republic Act 9184, 9851 pa, 9851, ay pwede raw nila isurrender o isuko yung isang tao na Pilipino o hindi Pilipino, na basta sa loob ng Pilipinas, isusuko doon sa International Tribunal or International Criminal Court. So, kasi po ang Section 17 ng Republic Act 9851 ang pinagbabasehan nila. I dare say, hindi po pwede yan. Kaya, siguraduhin nyo lang na hindi manalo si Sara Duterte sa 2028 o di kaya hindi papalit si Sara Duterte nitong pagkatanggal kay Bongbong o di kaya baka biglang mamatay si Bongbong at maging presidente si Sara, nako patay. Hindi na malaman ni Remulla kung saan siya magtatago. Sigurado 'yan. Kasi krimen ang makukulong si Remulla ng habang buhay ng pagkabilanggo sa ginawa niya rito. O basahin natin yung sinasabi nilang Section 17. Ito Section 17 ito. Chapter 7, Jurisdiction. Jurisdiction, the state shall exercise jurisdiction over persons, whether military or civilian, suspected of or accused of a crime defined and penalized in this act, regardless of where the crime is committed, provided any of the following conditions is met. So kahit saan man mangyari ang krimen, kagaya ng genocide, kagaya ng war crimes, kagaya ng crime against humanity, kahit saan mangyari, pwedeng parusahan sa Pilipinas. At yan ay pwedeng gagawin kung ang akusado ay Pilipino, kahit sa ibang bansa pa nangyari. At saka pangalawa, pwede rin kung ang akusado, kahit man siya hindi Pilipino, basta nakatira sa Pilipinas. Pangatlo, ang akusado ay kahit Pilipino man siya hindi, ay nagkasala sa laban at ang biktima ay mga Filipino citizen. Pero dito
kapakanan ng katarungan, yung Pilipinas ay pwedeng hindi na mag-iimbestiga sa kasong ito sakasakali kung may iba pang korte o International Tribunal ay nag-iimbestiga na sila o nagkakaroon na ng paglilitis sa kasong yan. Okay? Iyan ang sinasabi. Kung may ibang kaso, ibig lang naman sabihin, mamimili ang Pilipinas. Hindi pwede na sabihin natin na obligado ang Pilipinas. Mamimili lamang po ang Pilipinas. So, kung ako naman tanongin nyo, hindi pwedeng pumili ang Pilipinas. Kailangan namili eh. So ngayon, imbis ko na mamili, halimbawa ang Pilipinas, na ibigay na lang sa tribunal, ICC halimbawa, instead, the authorities may surrender or extradite suspected or accused person. Ganun kla. May surrender. May, ang salitang may, pwedeng i-surrender, pwedeng hindi. May surrender or extradite. Pero pag surrender extradite, kailangan sundin ang pursuant to applicable kung merong extradition laws at treaty. So, yan, nakita na ninyo. Ibig sabihin po, natanong, kailan mag-apply? Kung may treaty. Ngayon, ang tanong, may treaty bang International Criminal Court at saka Pilipinas? Wala na po. So, hindi nila magamit ito kung treaty lang. So, kung wala ng treaty, pwede ba nila magagamit ang tinatawag na Interpol? Your Honor, wala pong treaty sa Interpol na kung ang bibit-bitin yung warrant of arrest ng ICC ibigay sa atin, wala pong sa batas ng Interpol, tingnan natin, wala pong sa batas ng Interpol na mag-obliga sa Pilipinas na arestuhin ang sinumang i-endorse ng Interpol. Halimbawa, may red notice sa Interpol, dadalhin sa ipikita sa Pilipinas. Oh. Buksan natin ang Interpol, ha? Ayan, tingnan natin. Can it compel the Philippines to arrest any person in the Philippines if the Interpol has a warrant of arrest from the ICC? Yan, ang magandang tanong. Titingnan natin. Magandang tanong to sa ko natin, itanong natin sa AI para makuha natin kagandang sagot. Okay, antayin nyo lang tanong ko, ha? Yan. Antayin natin ang sagot. Sandali lang. Ayun, sinasabi rito, Interpol's red notice and ICC warrants operate under different legal frameworks. And neither, it cannot compel the Philippines to arrest someone. Ayan, klarong-klaro. So, Interpol red notice. A red notice is not an arrest warrant. It's a request to locate and provisionally arrest a person pending extradition for the purpose of extradition, ang pag-arrest, kung mag-extradite man. At kung ang bansa na nag-issue o yung nag-issue na ICC ay mayroong treaty sa Pilipinas. Wala siyang, it has no binding legal force. Each country decides whether to act based on it or not. So kung Philippines nag-akto, wala silang basihan. Bagkus, ang ginawa ng Pilipinas sa pag-akto nito pag-aresto kay Digong Duterte ay linabag nila ang tinatawag po na Section 1, Article 3 ng ating konstitusyon na nagsasabi, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law.
So walang sinumang tao ang pwedeng arestuhin kung walang batas na nagsasabi pwede siyang arestuhin. At walang Pilipino na mapagkaitan ng patas na pagtingin ng batas. Okay, tingnan muna natin yung walang Pilipino na pwedeng arestuhin kung walang batas. Tingnan natin ang punto na yun. Si Duterte po ay inaresto. Ang tanong, may batas ba na nagbibigay ng kapangyarihan sa pulis natin na arestuhin ang isang Pilipino dahil lamang may arrest warrant sa ICC? Wala po. Very clear, talagang wala. Kahit ipaputol ko pa ulo ko, wala po. So kung wala, ibig sabihin po, pag inaresto nila na wala palang authority galing sa ating batas, lahat po yan ay kakasuhan at makukulong habang buhay sa kidnapping kasama si General Nick Torre, si General Romel Marbil. Kasama po diyan yung dalawang Rimulya, si Bunjing at saka si John Vic. Kasama din si Eduardo Anyo. Kasama rin diyan si BBM. Kung wala na si BBM sa pwesto, makukulong siya habang buhay. Kasama din yan si Gibo Teodoro. Puro mga traidor mga yan na binigyan ng pabor ni Duterte sa panahon ni Duterte. Pero sila ngayon ay tumitira kay Duterte. Kita mo? So, it's just a matter of time. Kaya po, they are moving heaven and earth na kailangan ayaw nilang matanggal si Bongbong kahit na nagnakaw na ng 1 trilyon kasi mas importante sa kanila yung pagtatraidor sa inang bayan. Dahil lamang andyan si Sara ang papalit. So ibig sabihin po, ang ginagawa ng mga dilaw, sila ni Atty. Huwal Garriha, si Atty. De Lima, si Atty. Chiel Jokno, si Madam Shelo Magno, si Heidi, lahat po na makakaliwa, si Winnie Monsod, si Atty. Palsis, sino pa si Atty. Dino De Leon. Ang akala mo mga magagaling na abogado. Huwag kayong magaling-galingan. Unang-una, mali po ang inyong pundasyon. Pangalawa, wala pong batas na nagsasabi na kapag ang presidente ay nagnakaw, ay ipagpaliban nyo ang pagparusa sa presidente sapagkat ang vice-presidente ay ayaw nyo. Walang batas na ganon. Bagkos, ang batas na nag-utos ay justice delayed is justice denied. Nagdidiman po ang ating batas na kung may krimen na nagawa kagaya ng pagnanakaw sa flood control project ay dapat lilitisin kaagad-agad isa pa ang kaso. So ngayon, paano natin maiampisampa kasi presidente siya? Di antayin natin pag matapos ang termino ni BBM, sigurado mamumulubi siya, mabubulok na rin siya sa kulungan habang buhay. Isasama niya yung kanyang mga Remulla gang. Yan ang mangyayari po dyan. So, ngayon sila, ang gusto nila ay hindi makakaganti. Kaya naghabol actually, hindi lang si Duterte ang target nila. Hindi rin lang si Bato ang target nila. Si Bato pipilitin nila, arestuhin nila yan. Kahit na walang pang batas nag-uutos na magbibigay ng kapangyarihan sa PNP o sinumang mga ahensya sa gobyerno ng Pilipinas na pwedeng arestuhin ng kahit sinong Pilipino dahil lamang may warrant of arrest sa ICC. Mas manaig pa rin po ang kaisipan na kapag walang batas nagbibigay kapangyarihan, hindi mo pwede ipapatupad. Ang batas po na pag-aaresto ay hindi mo pwede sabihin na meron, ipapalagay mo na meron. Hindi po pwede. Very strict ang ating Section 1 ng Article 3. No person shall be deprived of life, liberty. Walang sinumang tao ang tatanggalan ng kalayaan without due process of law kung walang proseso ng batas. Kaya hindi pwede yung kaagad-agad bang dampot lang kayo na walang proseso at itapon niya sa diheg kagaya sa ginagawa nyo kay Digong Duterte. Ngayon, kayo na mga anti-DDS, sinasabi nyo ako na DDS na ako. Nasa inyo yan kung tawagin nyo ako DDS. Walang problema sa akin yan. Pero ang sa akin lang ay pinaglalaban ko lamang ang batas na walang batas na hindi dapat nilalabag ang batas. Pag sinabi ni Enzo Recto na pwede yan, pwede ko siyang kasuhan ng disbarment.
Kasi walang batas po na nagbibigay ng kapangyarihan sa pulis natin na pwede sila mag-aresto. Ganon din si Kwan, lahat sila po na nagsasabi, tipunin ko lang listahan ng pangalan, kasama si Attorney Conti, kasama si Attorney Joel Butoyan, kasama si Attorney Gabriel Andres, patanggalan ko kayo ng lisensya. Kasi parehas kayo ni Bendalo. O, Bendalo. Ganon ginagawa ninyo. Ang nangyari po sa ginagawa ninyo, dahil po sa ngayon ay nasa kapangyarihan kayo, hala, sige lang kayo, labag na labag, wala kayong pakialam, wala kayong pakundangan. Hindi naman kayo si Enrile. Si Enrile kayang mabuhay 101 years old. Pero kayo, hindi na kayo aabot ng 90 years old. Sinasabi ko yan. At ikaw, Rimulya, maitim ng iyong bibig, maitim ng iyong mukha. Nako, maitim na rin pati budhi mo. At sigurado ako na hindi ka tatagal po. O, nakailang bypass ka, naka-triple bypass ka pala. So, I'm sorry to say, your health is not favoring you. So, siguro, yan ang escape mo na hindi ka makukulong dahil mauna ka na sa sementeryo. Ha? Ganon po ang aking masasabi dito. Ginuguyo ninyo yung red notice, hinuhubog nyo sa isipan ng Pilipino na yung Interpol pala ay pwede mag-aresto. Hindi po pwede mag-aresto. Ibigay nyo sa akin ang batas. Kasi batas po, kapag kapangyarihan, kapag magsasagawa ka ng kapangyarihan, maggaganap ka ng kapangyarihan, hindi mo pwede sabihin na gagamitin yung kapangyarihan kung walang batas nagbigay sa iyo ng authority. At ang authority na ay manggagaling sa Kongreso. At ang mga Kongreso ay binubuto ng tao, kaya ang lahat ng kapangyarihan sa Pilipinas, kapangyarihan pag-aresto, kapangyarihan sa paghusga, kapangyarihan, lahat po kapangyarihan basta mayroong tao masasaktan, ay kailangan may kapangyarihan na ukol dyan. At ang nagsimula lamang ang lahat ng kapangyarihan sa tao natin, sa mga mamamayan. At sa pamamagitan ng kanilang pag-delegate ng pagtitiwala sa mga congressmen at senador, gagawa kayo sila ng kapangyarihan. Halimbawa, magbibigay sa Interpol ng kapangyarihan na mag-aresto sa kahit sino man at uutusan ng PNP at NBI na sumunod sa kung ano man ang merong i-request ng Interpol. Meron bang batas ganun? Wala po. Ha? Okay? O, so ganun nga ang batas po, tingnan natin na tama rito. Ayoko yung tira lang kayo ng tira dahil nasa kapangyarihan kayo. Tapos ito naman, pag ginawa nyo pa kay Bato yan, sigurado po wala na, hindi na kayo mananalo sa 2028. Ang mga Pilipino na kaintindi, hindi kagaya kay ano ba ito Galvez, ano bang Gaziblag, ano bang sinasabi mo? Walang kwenta, wala ka sa logic, pasensya ka na. Magkano? Ngayon ko lang nakita pangalan mo, ibig sabihin po, ay marami na naman, bumabaha na naman ng mga troll ako rito, ha? So, inuulit ko lang po, hindi nyo po pwedeng gamitin ang ICC warrant of arrest laban kay Bato hulihin kasi unang-una sa Section 17 ng Republic Act 9851, nagsasabi na pwede mo lamang gawin yan kung merong treaty ang Pilipinas sa ICC. Walang treaty. So, hindi nyo pwede gawin. Ngayon, style nyo, palulusutin nyo sa Interpol. Sa Interpol, paano naman ang Interpol? Wala namang batas na wala naman tayong batas na nagsasabi ng Interpol ay pwede. At ano ba pag-interpret nyo ng surrender? Ladies and gentlemen, it is not automatic. The law cannot be above the Constitution. Yung batas na ginawa ng Kongreso, yung Republic Act 951, na nagsabi pwedeng isurrender, ay hindi siya maaring mas mataas pa sa ating konstitusyon. Kung ang utos ng konstitusyon natin ay dapat idaan sa proseso, so, ibig sabihin, kailangan mo na maaresto ng tama si Bato bago nyo isusuko. Dalawang bagay. Kung susuko si Bato na hindi siya magreklamo, pwede nyo isuko yan. Pangalawang bagay, kung merong kasunduan sa gitna ng Pilipinas at Interpol o yung ICC. Pero kailangan may batas. Kasi magkaroon ng pwersa ng batas yan.
At ang kasunduan ay magkaroon ng pwersa na batas kung ito po ay aprubahan ng maratify ng Senado natin, 2/3 number of votes of the senators. So, absent, kung wala yan, hindi natin maaresto pwede si Bato. Kahit na ang problema ko lang kay Bato, duwag, hindi lumalabas. Dapat lalabas siya. I-dare niya na arestuhin siya. Ganun ang aking rekomendasyon kay Bato. Huwag ka matakot kasi pag inaresto ka, mas lalong babagsak ang Marcos government. At hindi naman nanalo kasi magagalit na ang tao. Nagalit na nga ang tao sa pagdating sa kay Duterte, dadagdagan ang galit yan. Sigurado ako dyan. So, ulitin ko lang, hindi po pwede yung ginagawa nila na maaresto si Harry Roque kasi binagpadala daw sila ng red notice. Hindi rin pwede na maaresto nila sa Saldico dahil may red notice. Kasi sa ibang bansa po ay hindi ginagalang ang Interpol para arestuhin ang tao. Ganon din kay Casiong, Cassandra Leong, na may kaso pa siya ngayon sa hiwalay ang kaso niya kay Alice Go. Si Alice Go, sentensyado na, pero si Casiong ay hindi pa po nag-umpisa ang kaso laban sa kanya. Ngayon, kung paano nakalayas o nakalabas si Casiong, ay yan po ay kapalpakan, siguro may kumita dyan. May kumita dyan. Akalain nyo bago po nasampahan ng kaso si Casiong, ay nakakulong pa siya dyan sa kulungan ng House of Representatives. Ngayon, ang batas po sa House of Representatives, kapag matapos ng Kongreso, automatic lahat ng binilanggo ay labas. So, nung nilabas, kasi bagong congressman naman papasok, wala na nangyari. Wala na ilabas na si Casiong. So, nung kinasuhan si Casiong, nasa labas na siya. At ang kanya ginawa, wise move man siya, siguro in-advise ni Topacio o Attorney Topacio, siyempre kahit sinong abogado, mag-a-advise talaga kay Casiong, habang wala ka pang kaso, sumibat ka na. Kasi sigurado kakasuhin ka na. Yan naman ang advice, kahit akong abogado, i-advise ko talaga yan. Let us deal it later. Anong gagawin natin? Bahala natin. Saka na natin asikasuhin kung may kasong isasampa. May sinampang kaso. Kaya, ipa-aresto muna nila si Casiong. Kung hindi na ma-aresto si Casiong dahil Interpol ang ginamit nila, hindi po mangyari yan. At hindi rin pwede arestuhin si Saldico. So, paano na yung gagawin natin? Kita mo ang tagal na ng Interpol doon sa Timor-Leste. Hindi nila na-aresto, na tinanggalan nila ang passport. Tapos may Interpol pa. Hanggang doon lang hinuling ang Interpol, pero in-extradite. Kinasuhan mo na sa extradition case si Teves doon sa Timor-Leste. At nanalo pa si Teves sa korte. Kaya lang, kinidnap siya kasi nanliligaw ang Timor-Leste sa Pilipinas na kailangan iboboto ng Pilipinas ang Timor-Leste na magiging kasapi ng ASEAN. Yun lamang po. Kung wala yon ay marigas tayo, hindi makukuha si Arnie Teves doon. So, yan lamang po ang ating pag-usapan at maraming salamat po sa inyo. Silo Attorney Kausing, Rosros 8568, watching you from Jordan. Salamat po. Lalaine Torrenueva 4772, God bless Dr. Toto. Astra Kausing, kapatid ko. Julia Lewis, tama ka sir, watching from Oman. Gamora 1994.B9F, makakarma lahat ng mga gumawa ng masama kay Digong. Ziblag, kunwari kapatid DS, wala akong pakialam sa kung anong comment mo. Carolina on air, thy will be done. Yan. Busy bees. Takot si Bersamin magpresidente si Sara. Tapos Melissa B8G5S, your country is not obligated to honor every extradition request from another country and it may refuse the request if it violates your rights if there is no treaty in place. Tama po. So ngayon, dahil po na dahil nga talagang na-research ko na po, kahit lalo pa yung Amerika, napaka-stricto ng Amerika. They do not honor Interpol. Busy bees, kaya karma yan kay Bersamin. Okay. So karma nga kay Bersamin na nangyari. Carolina Oner, salamat po sa iyong padala. Sana yung iba dyan na may pera, padala naman kayo po. Leonila Webster,
may karma din yan, mangyari din sa kanya kung ano ang ginagawa na sa kapwa. Tapos Bersamin appointed again as the chairman GSIS after he retired as the Chief Justice. Hindi ko alam kung na-appoint na ba. Tapos si Lotus Gift 4022, stress na mga Duterte defenders, kaya kayo iba na mga itsura. Bakit? Hindi po ako stress, pasensya ka na po. Nenen Kausing, good morning. Bausi, Busy Bees. PRRD appointed Bersamin to be Chief Justice of Supreme Court. Opo, si Rodi, si Duterte nag-appoint sa kanya. Pedro Abindano, 9348, Yang Suma sa Villamor, Airbus, lahat ng pulis na yan. Yun. Tapos Lotus Gift 4022, evidence mo ikin. Okay? Pedro Abindano 9348, tama po yan. So, Basic Beast, Lucas Bersamin, sangkot din po sa kidnapping. Jing Onciano, good evening po, Attorney Kausing. So, mine 7524.D7G. Tapos, bali yan, no? Sino pa iba? Si Rose Ras, 8568. Hello, Attorney Kausing, watching from Jordan. Basa ko na po. Si Darwin Manzilla, 89. Kidnap. Si Tebis, tungaw. Hindi, sana may kaso. Ang problema, ang kidnapping niya doon sa Timor-Leste nangyari. Hindi naman siya makakaso doon. Nandito sa Pilipinas. Story, salamat sir. OFW mula sa Espanya. O, nandyan daw si Saldi ko sa Espanya, sa Madrid. So, Darwin Mansilla, 89. Kulong na si Digong, wala na kayo magagawa. Obvious guilt na. Ay, wala. Hindi naman ibig sabihin pag makulong, ay guilty na. Ralph Paranes, 8750. Walang alam to. Sino ang walang alam? Ako. Nagsasabi na ko sa inyo. Nag-educate na ko sa inyo. Melissa BHG5S, salamat po sa inyong tulong. So, BCB 3755, PRRD din po nag-appoint kay Bersamin sa chairman ng, hindi po naging chairman si GSIS, si Bersamin nung buhay pa nung presidente pa si Duterte. So anyway, whatever is it, my only concern here is that wala pong batas na nagsasabi na binibigyan ng kapangyarihan ang ICC na magpa-aresto sa kahit sino mang Pilipino sa Pilipinas. Yun lamang po. At very clear po yan, at kung inulit-ulitin pa nila, dadami na naman ang kasalanan nila. Kasi there is always the time of reckoning. Makakaganti rin ang Panginoon. So kayo, please lang, no, paki-share at paki-like kung hindi pa kayo naka-like, paki-subscribe kung hindi pa kayo naka-subscribe, at paki-invite po ang inyong kamag-anak. Kasi kung sinong kaibigan nyo na sumali po sa atin, sa ating channel, at saka Facebook page, maging follower. Kasi po, kapag dumami na ito, ay maaring aabot ako 10 million na subscribers, at magkakaroon ng tapang ng loob sa akin yan na nasasali ko sa eleksyon ng pagka-presidente. Gusto ko maging presidente ako kahit kalaban ko pa si Sara o si Risa o si Lenny o sino man, si Rapi Tulfo. Ang pangarap ko po ay talagang babaguhin ko po ang sistema ng katarungan sa Pilipinas, na kung saan tao na po ang magdesisyon, hindi lang yung judge, para sigurado tayo na hindi nabibili ang katarungan. So, kung tao ang magiging judge, 12, sundin po natin ang sistema sa Japan, ganoon din ngayon. Sa United States of America, sa Canada, sa New Zealand, sa Australia, sa Hong Kong, ngayon ganoon na rin South Korea, at nag-eksperimento na siya sa jury system. Sa Hong Kong, ganun din. So, kaya kung ganun po, ang mga tao magdesisyon, hindi po sila kayang bilhin, kaya sigurado tayo na ang mga inosente ay mapangangalagaan. Ngayon, bago pa isasampa ang kaso sa korte laban sa kahit tao, dadaan niya sa tinatag dati na gusto ko itatayo pag ako presidente, yung grand jury na pipiliin yung 25 na Pilipino sa bawat lungsod at bawat lalawigan natin. At sila ay manilbihan sa loob ng 6 na buwan
at papalitan sila ng bagong napili, 6 na buwan ulit. At kung sila'y nanilbihan sa gano'n, hindi po maaari na magkaroon ng kutsabahan kasi palit-palitan sila. At example, mahuli ng pulis yung isa, dadalhin ng pulis doon sa grand jury at ang grand jury magdesisyon kung kakasuhan o hindi. Ang gagawin ng grand jury diyan, palabasin ng pulis, interviewin nila yung tao na hinuli at doon nila malalaman kung tinaniman ng ebidensya o wala. Okay? So ganun po ang aking pangarap at gagawin ko yung kung ako po yung pagiging presidente na. At next is, gusto ko po lahat ng ombudsman ay tao na rin po magdesisyon para wala na pong tinatawag na pabor-pabor kasi kagaya ng kay Remulla. Papaboran niya siyempre mga kakampi niya. Ganun lang po yung kasimple. So magandang umaga po at bayan ko, dapat magising na tayong lahat. Si Arnold A. 1J, actually, binigyan si Tatay Digong na magpaliwanag sa Congress sa kaso niya sa EJK pero mas pinakita niya na hindi siya pwede hatulan kasi kala niya malakas pa rin siya. Hindi niya alam na, siyempre, alam naman niya na hindi na siya presidente. Ganun lang taga. Siyempre, bit-bit mo yung kayabangan mo dahil preging presidente ka. At alam niya, lahat ng mga nagtatanong sa kanya, may utang na loob sa kanya. Bisibis, anong gagawin mo sa mga oligarchs, Toto? Lahat po ng oligarchs ay susunod po sa batas. Kasi kapag tao na po magdesisyon, hindi na nila kayang bilhin. So, wala ng oligarchs ang maglalabag sa batas at pabor yan sa mga tao. Kung wala na maglalabag sa batas, sapagkat takot sila na masintensyan sila. Sa ngayon po, kagay atong ang matapang pumatay ng mga sabungero sapagkat ang iniisip niya kaya niyang bigyan ng pera ang mga judge, ang piskal, at kahit Chief Justice nga, nagyayabang siya. He can buy Chief Justice even for 1 billion pesos. Ganun po ang pinagyayabang niya. Pero mawawala na yan kung tayo ay jury system na. At ang tao na mismo ang desisyon, 1-day trial lang tayo. Yan ang patakaran, 1-day trial. Pagtapos ng araw presentasyon ng ebidensya, bago umuwi yung mga members ng jury, may desisyon na kagad kung guilty o hindi guilty. Ganun lamang po. At saka isikreto yung pangalan at mukha ng lahat ng kasapi ng grand jury, ng pati jury, na trial jury, para hindi po sila babalikan. Okay? Kahit kung ako, kung mamamatayan sa EJK dahil sa mali sa paghuli at tinaniman sa sama din loob ko, tama, kahit sino po. So, anong gagawin sa mga oligarchs? Itong sinasabi ko. Anyway, I would rather na dito kakasuhan si Bato sa Kasidigong sa Pilipinas. Kasi mayroon naman tayong batas na Crime Against Humanity, yung Republic Act 9851. At bakit naman ayaw nila gagawin yon? So anyway, nasa kanila yung choice na yan at we can actually compel them to do that. At bakit ayaw nila mag-imbestiga? Okay, so BCBS, sabi ni Sec Bello, General Anyo, General Galvez, mga nagtraidor din kay PRD. Tama po, nagtraidor po sila. Si Jing Paras, yun din nagsabi. So, been following you. Salamat po, Melissa, for following me. JP Hernandez, magulo na Pilipinas. Dumadagdag ka pa. Ikaw lang po, magulong utak, JP. Pasensya ka na, ha? Huwag ka nang papadagdag ng gulo. O, kayo ngayon, kung sino po yung makatulong sa akin, kasi ito lang naman ang talagang kabuhayan ko, yung pagbablog. Kung may tulong kayo, di tulong kayo sa akin. Pero kung wala, okay lang po. Ang akin po ay sasampa ko na ang kaso laban kay Remulla na ipapatanggal ko siya bilang ombudsman dahil po ay hindi siya karapat-dapat. Unang-una, mali po yung binigyan sa certification na may kaso pa siyang pending sa ombudsman. At saka magsasampa rin ako ng petition sa Supreme Court na bawalan ng insertion kahit sa period of amendments at kahit sa bicameral level. Okay? So, dyan lang po. Ano pa bang sabi natin? Wala na muna. Maraming salamat po sa lahat na nagsumusubaybay.